Pagpaparusa sa isang nagkasala. Sa simula, si Ginoong Chaitanya Mahaprabhu ay nagsagawa ng sankirtan o pag-awit sa banal na pangalan ng Diyos, kasama ang kanyang matatalik na deboto sa bahay ni Srivas Thakur. Tanging ang pinakatapat at taus-pusong mga deboto lamang ang pinahintulutang makapasok. Ang mga naiinggit, mapanghamak at mapanlibak ay kailangang manatili sa labas. Gayunpaman, naririnig pa rin nila ang malakas at masiglang pag-awitan at tugtugan. Dahil dito, sa galit at inggit ni Gopala Chapala, isang Brahmana, ay nagtangkang sirain ang mabuting pangalan ni Srivas Thakur, na kilala bilang isang iskolar ng mga banal na kasulatan. Isang gabi, palihim niyang inilagay ang mga gamit para sa pagsamba kay Diyosa Durga sa harap ng pintuan ni Srivas Thakur. Pulang bulaklak, dahon ng saging, banga ng alak, at mapulang pampahid na gawa sa sandalwood upang palabasin na isa siyang tagasunod ni Durga at hindi ni Krishna. Ang mga deboto ni Krishna ay hindi kumakain ng karne, isda o itlog at hindi umiinom ng alak o anumang uri ng pampalasing. Subalit ang mga sumasamba kay Durga ay kadalasang kumakain ng karne at umiinom ng alak. Kaya't pilit ni Gopala Chapala na palabasing isang mapagkunwari si Srivas Thakur. Mukhang marangal ngunit lihim na masama. Hindi nagustuhan ni Ginoong Chaitanya ang paglapastangan na ito sa kanyang deboto, kaya't nagpasiya siyang parusahan ang nagkasala. Makalipas ang 3 araw, pinadalhan niya si Gopala Chapala ng ketong. May mga sugat sa buong katawan na lumalabas ang dugo. Kinagat siya ng mga insekto at mikrobyo at tiniis niya ang matinding sakit. Lumapit siya kay Ginoong Chaitanya Mahaprabhu at humingi ng awa upang siya'y pagalingin. Ikaw na makasalanan, galit na tugon ng Panginoon. Hindi lamang kita hindi tutulungan, kundi kakagat-kagatin ka pa rin ng mga insektong ito sa loob ng milyong taon. Dahil sa iyong pagkakasala, ikaw ay malalaglag sa impyernong pamumuhay sa 10 milyong susunod na kapanganakan. Pagkalipas ang ilang taon, nang muling bumisita si Ginoong Chaitanya Mahaprabhu sa bayang kinaroroonan ni Gopala Chapala na noon ay naghihirap pa rin. Lumapit uli si Gopala at mapagkumbabang humingi ng awa. Nagbago ang damdamin ng Panginoon at sinabi niya, una, lumapit ka kay Srivas Thakur at humingi ng kapatawaran sa kanya. Kapag pinatawad ka niya at hindi mo na muling uulitin ang iyong kasalanan, ikaw ay mapapalaya sa iyong mga makasalang ng bunga. Sinunod ni Gopala Chapala ang tagubilin at pinatawad siya ni Srivas Thakur at pinagpala, kaya't nakalaya siya sa kanyang matinding pagdurusa. Sa gayon, makikita natin kung gaano kahalaga ang pagprotekta ng Panginoon sa kanyang mga deboto at kung gaano siya kagalit at maparusahan sa mga mapaglarong hindi deboto. Subalit kapag ang mga ito ay taus-pusong nagsisi, siya rin ay nagiging mapagpatawad at maawain. Itinuturing ng Panginoon ang lahat ng nilalang bilang kanyang mga anak. Ngunit tinatrato niya ang bawat isa ayon sa kanilang asal. Haribol!